Okay guys, punta naman tayo kay Mima Alicia. Okay, reaction ko lang dito sa nangyari kay Mima Alicia. Although nawala na siya, so rest in peace. Yung mga immediate friends or family niya. Hindi rin natin maiwasan na para sa kanila na wala na nga isang tao, pinagtatawanan pa. At marami ang natuwa sa pagkawala niya. Masakit para sa kanila yon. Okay? So, sa mga tao naman na natuwa at pinagtatawanan pa ang pagkawala ni Mima Alicia, to be honest, hindi ko rin sila masisisi. At sa immediate friends and family ni Mima Alicia, hindi ko rin sila masisisi kung bakit nagre-react sila sa mga tao na natutuwa sa pagkawala ni Mima Alicia. Kasi immediate family sila eh. Ibalikan natin yung mga taong natutuwa sa pagkawala ni Mima Alicia. To be honest again, hindi mo sila masisisi. Kasi, if you ask me honestly, bawat video na nakikita ko kay Mima Alicia nung nabubuhay pa siya, wala kang makikitang video niya na may ginawa or may nasabi siyang maganda. Puro pagmumura yung ginagawa niya. Kahit nga ako, nababastusan ako sa mga pananalita niya. Sobra yung pagmumura niya. At yung taong minumura niya, wala siyang respeto, sa totoo lang. Bigatin pa yung mga taong minumura niya, sinisira niya. Lakas ng loob niya magmura. Talagang to the max talaga yung paninira niya. Especially kay Sara Duterte. Talagang tulo yung paninira niya. I was shocked nung napanood yung video niya. Kung paano niya minura si VP Sara, kung paano niya pinahiya sa social media. Ang tanong ko, bakit galit na galit siya kay VP Sara? Anong ginawa ni VP Sara sa kanya? Ninakawan ba siya? Sinaktan ba siya? I don't think so. Sa kanila ata yan sila nag-meet sa personal or whatever, something like that. May part siyang sinabi doon sa about VP Sara. May part siyang sinabi doon na may basketballista ka raw, ganito ganyan, ano ka daw, ganito ganyan. Huwag na natin sabihin yung words na yun. Pero, ito lang masasabi ko talaga kay Mima Alicia, although nawala na siya. Anong pake niya kung ano meron si Sara sa buhay niya? Personal na buhay na niya yan eh. Hindi na dapat niya halongkatin yan. Tulo talaga yung paninira niya kay VP Sara. Promise. At saka, hindi lang si Inday Sara or si VP Sara ang sinisiraan niya or pinagmumura niya sa social media. Pati si Tatay Digong, wala na talaga siyang respeto. At hindi lang si Tatay Digong, pati si Robin Padilla, pinagsasalitaan din niya ng hindi maganda. Robin Padilla, putang ina mo! Kung sino-sino pa, marami siyang mga minumurang mga politician, mga bigatin. Ang lakas ng loob niya. Pero alam nyo, kaya ang lakas ng loob niya magsalita ng mga ganun. Talagang, pag nakikita mo yung video niya, yung pag nagsalita siya, wala siyang kinatatakutan. At saka, alam na alam niya yung mga kung alam na alam niya yung kung anong sasabihin niya. Perfect. Yung tuloy-tuloy, alam yung bunganga niya, parang Armalite. Once na makapag-start na siya ng pagsasalita, wala nang tigil, parang Armalite. Nagmumura siya ng nagmumura na walang tigil. First time ko nakakita ng vlogger na palamura. Grabe. Kaya sa bawat video na napapanood ko sa kanya, nakakapanggigil talaga. Grabe. Saka isa pa itong sasabihin ko. We know her past. Yung sinasabi nila na, kinukumpare kasi yung itsura niya noon at saka ngayon. Yung itsura niya ngayon is, sabihin na natin sa madaling salita, from ugly to beautiful. Diba? No, Siyempre ngayon, nung nagkapera na siya, nag-transform siya. Kasi, nagpa-Renoplas, siyempre. Tapos, ayun. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya is, nagkapera lang siya. Nagyabang na. Nagkapera lang siya. Ang lakas na ng apog niyang makapagmura kung kani-kanino. Tangina ninyo. Nasa na yung mga bobo, hudas, barabas, demonyitas, estas na mga kupal na mga DDS? And what I heard, she was a breadwinner. And she had a 4-year-old child. Okay. So you see,
Speaking about breadwinner, so you mean, pinapakain niya yung pamilya niya sa ganyang gawain? I mean, pwede naman siyang magtrabaho or kumita sa magandang paraan. Eh, to be honest, alam naman ng lahat na binabayaran siya sa ganyan eh. So, mas pinipili niyang makapagmura or hira ng iba para lang magkapera ng ganun kalaki. As what I heard, ang laki ng natatanggap niya monthly. So, grabe yan, no? Easy money. Easy money. Pero, think about it. Pag easy money, madali lang din ang buhay mo.